Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1162. It occurred to me to go to some priest and tell him of my anguish, as well as some various inspirations, that he might resolve them for me. And I shared this idea with Mother Superior Irene. Mother replied, I understand, sister, that you are going through a difficult time, but at present I really do not know of any priest who would be suitable for you. At any rate, Father Andras will be returning soon, so for now, go and tell everything the Lord Jesus. Sumagi sa isip ko na pumunta sa ilang pari at sabihin sa kanya ang aking dalamhati, pati na rin ang ilang iba't ibang inspirasyon upang malutas niya ang mga ito para sa akin. At binahagi ko ang ideyang ito kay Mother Superior Irene. Sumagot siya, naiintindihan ko, sister, na may matindi kang pinagdaraanan. Ngunit sa ngayon, wala talaga akong alam na pari na magiging angkop para sa iyo. Kahit papaano malapit nang bumalik si Padre Andras. Kaya sa ngayon, pumunta ka muna at sabihin ang lahat sa Panginoong Yesus. Maraming mga panahon na tayo'y dumaraan sa mga pagsubok, yung tinatawag nga na may pinagdaraanan. We're going through difficult time. Sometimes we would go through that. Walang hindi dumaraan sa ganun. Lahat ng tao na nabuhay sa mundo, no exemption. Imposibleng hindi dumaan sa mahirap na mga pagsubok, sa mahirap na panahon. Kasi kung walang pagdaraan ng hirap, there will be no growth. How can you live and survive in a world like this if you will not go into something difficult in your life? Hindi naman pwedeng kahit anak ka ng pinakamayaman sa buong mundo. Hindi pwedeng you are very comfortable all throughout your life. Even if you are living comfortably, meron kang magandang bahay, masarap na pagkain, may kotse, maraming mga assistant sa bahay, mga kasambahay. Nasa iyo lahat ng material na bagay. Pero hindi sapat yun. Hindi yan guarantee na hindi ka dadaan sa mga mahirap na panahon. So may pagdaraanan yan, maaring magkaroon siya ng sakit o karamdaman na maaring niya ikamatay o talagang masakit, no? Kasi pag nagkasakit naman isang tao, lalo mga fatal or cancer, ganyan, makakaranas siya ng matinding sakit sa katawan, physical pain. So, pagdadaanan yan isang tao na, lalo na kung mayaman siya, no? Hindi naman kasi nga mabibili ng pera ang buhay. Kahit na may pampa-hospital ka. You have all the resources you have or you need to get well, pero hindi yun guarantee na gagaling ka. Kapag dadaanan mo yun, hanggang sa kamatay mo, no? Or kahit na ikaw ang pinaka masayahin, pinaka matatag, tingin mo ito na yung pinaka matatag na tao, or ikaw tingin mo ikaw na yung pinaka matatag na tao, na hindi ka makitaan ng pasakit. Pero imposibleng walang pinagdadaanan. Matindi yung pinagdaanan nun. Hindi lang natin alam. Maraming beses siyang nakakapasa kaya ang attitude niya towards sufferings, towards crisis, mataas. Kasi marunong na siyang humarap sa mga ganong suliranin. So yung kanyang muscles are already trained for diseases or pains. Kaya nakita mo, tumatawa lang yan, ngumingiti. Pero sa loob-loob niyan, may pinagdadaanan din yan.
o kaya nakulong ka, no? Nasapitan. It's a crisis in life. Mabilanggo ka. So maraming pagsubok tayong dinaraanan. At lahat ng iyon ay dinisenyo upang tayo ay maging malakas, kayanin natin ang buhay. There are people who really could not tolerate such difficulties in life. Kaya gagawin nila, they would take their own life. Doon yung mga nagko-commit ng mga suicide, tingin nila that would be the solution. Paano nila nagagawa yun? Hindi sila natatakot kasi syempre, dami sa atin takot mamatay, no? Pero bakit sila nagpapakamatay pa nga? Because the emotion has already been kalos, no? Masyado nang makapal. Yung mga pain na nadarama niya, dumating na sa point na para sa kanya, matapos, tapusin na lang ang buhay. But that will not resolve the problem. So dito, ang matindi kapag dumaan tayo sa mga ganitong pagsubok, yung wala tayong mapagsandalan. Have you experienced on your own? Halimbawa, no? OFW. Wala siyang kakilala sa lugar na yun. So malamang, yung mga kakilala natin ganun on their own. Mahirap yung pinagdaraanan nun kasi wala man lang makausap. Kung isolated pa, hindi makontak ang pamilya. Marami tayong mga storya na ganun. Hindi nakontak yung pamilya. Yun pala, akala ng pamilya, nag-asawa na, kinalimutan na sila. Pero yun pala, magtatago. Yun pala, nabubuhay sa takot, tumakas, ganun. So, walang access. Ganun yung, mahirap. Yung wala kang hingahan ng yung kalooban. Halimbawa, inabandona ka na rin ng pamilya mo. Wala ka ni kapatid, ama, ina, anak, na makausap. You are completely on your own. Yun yung mahirap. So, parang nasa ganitong stage si Faustina na ang dami niyang gustong ma-resolve sa sarili niya. Pero wala siyang mapagsabihan. So, maybe Mother Irene was not enough. Kasi hindi niya sinabi kay Mother Irene eh. Sinabi lang niya, sana makakita siya ng pare na maaari niyang kausapin. Ayun ang problema, no? Yung kung wala kang mapaghingahan. Kaya sabi ni Mother Irene ay magkasya ka muna sa Panginoong Jesus. Pero isang malaking bagay ito para kay Faustina kasi Faustina has access to Jesus. Sabihin, di ba, madalas naman nakakausap niya, lastasan niya. Pero kahit si Faustina, naghahanap pa rin siya ng isang tao, yung tangible ba, no? Na mapag-iingan niya ng sama ng loob. When Jesus would not be enough kasi ito siguro, hindi niya dinededma siya ni Jesus siguro sa mga panahong ito. Pinapabayaan siya on her own kasi nga gusto ng Panginoon matuto si Faustina. No, tumatag. So, maaring ito isang pagsubok para kay Faustina. Kaya hindi nag-a-appear ang Panginoong Hesus sa kanya. So, when we are alone, what do we do? Wala tayong masandalan. Anong gagawin natin? Talagang ang Panginoong Hesus lamang po. Kung ikaw, walang kapag-apag-asa sa problema, wala. Wala ka ba talaga pong masasandalan kundi ang Panginoong Hesus? And that would need a lot of trust. Sa mga panahon na wala talaga tayong masandalan, walang makausap, when all the children have grown and left the house,
no? May mga sarili ng asawa, pamilya, ganun. Mag-isa ka na lang, dumadating yan at darating yan sa buhay natin. Maaaring yung iba sa inyo, nandun na sa stage na yun na mag-isa na lang sa bahay, wala nang kasama because the children have already grown up and have their own family. Pero, kailangan, as we approach this age of being alone, no? Dadaan tayo. Kasi halimbawa, kung may asawa ka, mamamatay ang asawa mo. Kung mauna ka man, di ba? Okay. Kawawa naman ang asawa mo na iwang mag-isa. So, we need to also prepare on our own kasi aalis at aalis sa mga kasama natin sa bahay. We would be left alone. And when that time comes, dapat marunong na tayo na, masanay na tayo na. Ang buong tiwala natin ay nasa Panginoon. Kasi nga, wala eh, wala ka ng kasama. May suliranin ka, walang mapaghingahan. Wala kang pera, halimbawa, pensyonada ka. Magkano lang pensyon mo? Baka hindi sumasapat. At wala naman nagbibigay sa ng tulong. Paano ka magsusurvive? Kapit sa Panginoong Yesus. Walang iba. Wala talagang iba. Ako, nandito ako ngayon sa punto, at this juncture, at this very point in my life, sabi ko, wala tayong maasahan kundi ang Panginoong Yesus. Kasi nga, siya naman ang bukal ng lahat. At kakayanin nating lagpasan ang problemang to. No? Kung tayo ay magtitiwala lamang sa ating Panginoon. Madaling sabihin po, pero habang sinasabi natin yan, habang sinasabi ko ito, no, ay kailangan kong i-embrace sa sariling buhay ko. Wala tayong ibang maasahan kundi ang Panginoon. I will share this experience later, no? Siguro, wag muna po ngayon kasi talaga. Yung gusto ko, yung napagtagumpayan na namin bilang pamilya, yung pinagdaraan. Not really, hindi naman talaga akong involved, no? But then, really as someone close to the family, syempre, I feel responsible also for the family. Kaya, walang ibang maaring sandalan kundi ang Panginoong Yesus. Huwag kayong matakot na sa inyong pag-iisa ay parang wala, no? Wala ka ng kasama. Kahapon, no, nakita ko yung isang post ng isang kapatid natin. Namatay yung kaniyang ah, kapatid, no? Panalangin pala natin at ang kanyang kaluluwa. Dalawa silang magkasama. Wala silang parehong asawa. So this sister of us would be on her own. Sarili lang niya kasi wala man siyang asawa. Hindi siya nakapag-asawa. So, let's also pray for each other na sa mga panahon. Kasi tayo, may edad na talaga tayo. We will go through that. Sa panahon na tayo magiging tayo na lang talaga. Mag-isa na lang sa buhay. Ay makapiling natin, yung maramdaman natin ang presensya ng Panginoong Hesus. Hindi tayo pababayaan. Kaya ngayon, practicein natin that we are living with Jesus. Siya ang kasama natin sa buhay. Di man natin siya makita, just pretend that the Lord Jesus is in the house. Talk to Him sa image niya. Paglabas mo, Jesus, aalis na ako, gabayan mo ko, tulungan mo. Pagdating mo, hello, Panginoong Hesus, nandito na muli ako sa tahanan. Salamat sa iyong paggabay sa akin. So, that way, napapractice yung ating pagiging malapit at yung ating potential na makaisa. No, yung union na tinatawag, makaisa natin ang Panginoong Diyos. Kasihan tayo ng ganang biyaya.